enerhiya. Pahinumdum, tikanghan mga sponsored children, Hanplan International Pilipinas, Radyo Pilipinas Borongan, Provincial Information Office of Eastern Samar. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Yes, sa mga kasugbong, 11 minutos na, nakalabay las 4, 411. Subject na mainin. Subject na mainin. Ay, ano. Isa natin mga subject na natin kurso ka kolehiyo, 411. Bala na kama. What a combination in number! Yes, maswerte kita yan na iton aton pan Martes. 11 naman. Agosto 11. Siya rin nasa lir nga numero 11. Waratit ibig sabihin dyan na. Yan ang adlawhan na Martes, Agosto 11. Siyempre din ito ang istasyon DYS Radyo Pilipinas Borongan. Natin programa kasag mga kanginan nga dakita hiton alas 5. Nganyanan atin mga kasubong. Ang nagpapalangga hanto natin kapaligiran Department of Environment and Natural Resources. Atin yan na hira makakampang. Siyempre, ang atin hinanataran Kuya Alquin, nanay Marinate aton di partner out na niyang favoritism yan na Kuya Alquin na Engineer Alquin Baldonido. Siyempre kami gin mamayuyo kami itong amonism ni Ate Ruth Rivera Abunda. Adin Chef Yud, si Kuya Buboy. Nga dato nakatutok yan na ato nagwa-watch, sir, mga ma'am. Adi bisita natin. Hira ma'am Josephine Puentes, iton Provincial Environmental Management Office. Siyempre itong EMB. Hindi naman na ato na Eastern Summer. Siyempre, dinawati sir. Sir Benjamin Gonzales, itong aton Senro Community, sir? Community Environment and Natural Resources Office. Kasi dani kami nakukonfuse city and room, kahit sinro. Dari kami nag-uusaan. Ngera Kuya Alquin. Swerte kita yan ng Adlawan Martes. May kita mga bisita. Salit di dala kam ha. Adon may mga loaded dyan. Pag-watch kami itong live streaming, sir. And bam, nakikita kita live streaming. Hit Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Tapos sa YouTube, PBS receiver. Di dahito natin mga cellphone. Sige, kung hain man kang pagwa-watch, wantunan mamati ang radyo. Hunting po pan abigon yun na aton ko ana aton mga solar panel na trans receiver. Sige, aton laan ipapangumustahan ang aton didi mga kasugbong pagsiservisyo publiko halarangan hiton na pagmayuyo hiton aton environment. Di sir, anit agnay ni mo sir? Benjamin Gonzales, ito natin Sinro. Sana correct na kita hinya na magkukudigo pa hiyati sok. Community Environment and Natural Resources Officer. Sir Benji nga ni Ma'am Josephine Puentes. Ito ang aton Supervising Environmental Management Specialist hiton PEMO. Din naman na Eastern Samar. Sir, good afternoon. Pangumustahin natin itong iyo mga client din naman ha. Probinsya Sinirangan na Samar. Yes, good afternoon, Ma'am Sok and all the avid listeners of DYES nga naabotan ninyo broadcast. Maupay nga kulop ha tun nga tanan. Ini mga staff, panimkim papaurang Yes, mga I'd like staff. also to greet my staff and personnel in Senro Borongan. Hoping maupay naton paghatag ng serbisyo. Ito yan ang adlaw naton mga clients. So take note that we have about to give our clients with proper services, no, at least man la pag uli ni raha opisina satisfied hiran serbisyo han senro han DNR. Sabat sige nakangisira nga magawa si tayo opisina. Yes, of course. Kaya definitely ito nga mga client naton pag kumadto opisina may dayto hira mga katuyuan. So at least man la pag ada ni raha opisina matataganhin solusyon an ira mga concern, like for example ang pagatuna and other pa nga mga services naton nga offer nga karuyag ni Rayabil. So nga di kita kan Ma'am Jo, ito na Provincial Environmental Management Office sa PIMO. So maopay nga kulop no sa aton nga tanan.
Nagpapasalamat ng kay Ma'am Sok, and of course didi management and didi nga yung station DYES paghatag hamon hin oportunidad para makapag invite kami noon amon mga para maipadangat ang amon mga serbisyo ini nga permitting on wheels. So damong salamat. Gusto ko lagi hapon pasalamatan na namon gihapon mga staff yan na busy, actually ma'am, busy gila niya na pag preparehin mga letters, invitation letters para hini nga amon paghihimuon nga permitting on wheels. Yes, Ma'am Jo and Sir Benji. Ginadamay talaga ito at mga burhaton. Hiniyang nang aton pagkarampang yan adlawan Martes, din ito ni Stasyon DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, ano aton i-share. Hadton yung mga hangkadamuhan yung maging tinututukan nga mga programa, pero niya ang aton pagka-irestorya, ano aton na partikular nga serbisyo nga yung ipapaangbit. Sige. So, thank you again, no, Ma'am Sok, no. Actually, the DNR is about to schedule DNR Express permitting on wheels, no. So, the purpose of this activity is to bring closer to the people of our services. So, meaning, kung may nira concern about mga tuna or any application permits, maada ito nira makukuha on that day hanatong permitting on wheels, no. So ini nga permitting on wheels amo ini an mandate han amon secretary Mitch Kuna nga magada kitahin permitting on wheels. Actually it's not only Senro Borongan or DNR or the AMB conducted the same, no. So we are mandated all DNR across the Philippines. Nationwide. Yes. So ang ini nga region, and region 8 actually for last July we already conducted the permitting on wheels in Giwan, no, last month. So this coming next week, we are about to have a permitting on wheels in Senro Borongan. So saring ko pa kanina, we are about to bring our services direct to the people, no. So meaning kung mayra nira karuyag nga kukuhaon nga mga dokumento, permits or application o karuyag nila nga mababatian or mada nira problemahan katunaan or anything about DNR, pwede hira magkadto itong schedule naton nga permitting on wheels. Saan, sir? This will happen on August 19 and 20. So next week na ito, Ma'am Sok, no? So next week na ito. So kung hinuman Hi, ito sir, pagbubuhata. Okay, so ada ito mananabuhan aton provincial gym, no? Oh, mapay kayo. Oo, so anaton mga bisita kumpleto ito nga tanan kasi ang purpose ito nga permitting on wheels is ang tanan nga mga permits nga as long as kumpleto ang iraha mga dokumento nga dara outright on that day mismo makuha nila ang dokumento, no? On the spot. On the spot. So that's why kung may da nira mga concern nga kung ano man is magdala na nila ang dokumento, no? Han anong mga requirements. So like for example, han services offered, han Senro Borongan, no? Common, this is very common, Ma'am Sok, ining pagkaadahin ownership and chinso, no? This is one services offered. So take note, based on existing policy, ini nga chinso diri ino rumamay nga pagpanag-iyahin chinso or pagpalit kay based on policy, han Chinso Act, dapat anay before ka makapusis ang chinso makuha ka laanay hin authority to purchase, no, han DNR. Then after that Makadayo, sir, yes then kung may da ka na authority to purchase, definitely an imo papalitan nga tindahan may da liwat permit to sell, no, from the DNR. So accredited. Yes, accredited from the DNR. So diri ini horumamay kay ang panag-iyahin chinso bagay inihin pusil, no. So kung may da ka chinso nga waray rehistro, pwede ito kumpiskahon na DNR. At the same time, in possession pwede ka ikikihaan na korte, no. So diri ini madali-dali. So sir, so pag magdadara kahin chinso, kinanglan daradaramdaman yung item Permit, registration, no. Para So, sa damitit nagdar-drive, nga kinanglan daradara ng permit and driver's license. Totoo yun, no? RCR. Totoo yun, Ma'am Sok, no? Kasi saring ko pa ang kanina, ang chinso, dili ini madali ang papanag-iyahin chinso. So, it maupay ini nga chinso kasi once registered siya,
anytime pwede nimo gamiton, siyempre dala-dala nimo ang permit or ang registration. So may dala kita registration ito mamsog nga 500 pesos with a validity of 2 years. So kung may da ni Chinso yan na nga may mga resibo, feel free to go in the DNR Centro and then i-rehistro nato na niyo mga Chinso. Bisan sir wara hira makasarit are iyo. As long as may Ati danira resibo nga makita nga tikang legitimate nga Accredited, Chinso dealer. social nira dadadon. Yes. Siyempre, upo dito ang mga other documents, mga certification, han barangay to prove nga ini Juan de la Cruz, for example, purchase a Chinso legally from the legal source. Certification pan barangay. Yes, from the barangay. Anay sir, ang resibo, ang pagpalit. Certification and resibo as proof of purchase, and then certification to the barangay. Dalahon ito ni opisina, ipakita opisina for evaluation. If found in order, then outright i-register na mo ang Chinso. So, damo pa ini nga mga services offered han Senro, Ma'am Sok, no? May dapat kita tree cutting permit na i-issue, no? Ini nga tree cutting permit, amo ini ang permit nga i-issue nga tuhan mga tao nga nakaruyag gumamit han mga kahoy, but ini nga mga kahoy nga issue han dinar, ito lagin sa siring nga mga planted trees, no? So ano man ini nga mga planted trees, amo iton mga mahogany, mga gimilina, and any other planted trees, no? Categorized as planted. Pananglitan sir, didahadton mga umahanan, may daging mamayuyan aton mga farmers, it nga mga dinhi talaga aton nga kahoy, native trees, uganan nara, pwede tira, igaro da man rin permiso? Yeah, no ma'am, no. Actually, no, ang mga sugad ito kasi mga premium, no. Even not premium species, as long as native or mga naturally growing, bawal talaga ito doon, no. So, what is allowed by law is only those planted trees, no? So, ito nga mga premium trees, rin mga pa, patsaragon, tindalo. Diri ito madali-dali pag as long as mga nagturok la ito, didahan tunahan gobyerno, diri gud talaga stricto naton balawod ito. Pero kung di din na sir, hadton tuna anahan, pribado na nga tuna. The same thing, kinahanglan nimo nga kung gagamiton man nimo, kinahanglan may daka proof kung ano ang reason nga ano imo gagamiton, then definitely wara ituhan authority han Senro to issue cutting permit, no. Sugad saritada nga nara, kung ta may da magsarit ta iyohin pagputol, igtutugod ba yan? Actually siring ko ma'am, ito Diri nga na. mga premium, ginbawal diri ito ang talaga. pagkuan. As long, pero depende case to case lang Okay. ito, no. If found during evaluation or assessment about technical person nga talaga posing danger siya, oo. so siyempre kinahanglan na itong nato nga immediate action from the DNR kay di kita maaram, no, kung anot mananabo anytime that risk can either be full if there is an siyempre strong wind or whatsoever. So kinahanglan ito immediate action even if mga premium species pero may proseso gyap ito. May proseso. So aton mga mahogany, ito natin mga kabugtuan, nanananom na rin mga Yes, mahogany. Maanupit nga mga iba nga mga kahoy nga paggamit nira nga konsumo. So ito lang categorize siya nga as planted, ma'am, nga pwede Ano nila may tit magamit. pananglitan may da nagplaplanin sugad dit sir pag-harvest natin Okay, ira mahogany sige. trees. Ano nira mga dadadon? Good question, no? At least for information of everybody, no? If may danira mga tanom ila kalugarengon nga to na it's either covered with title or tax deed, as long as within the alienable and disposable land, di can apply for tree cutting permit, no? Kung damo anira tanom nga mahogany or any planted trees within their private property, they can register that in our office, no? So ang opisina namon mag-issue kami certificate of registration. So meaning once registered na niya DNR, no need for them to apply for tree cutting. Basta rehistrado na. Yes, basta rehistrado na siya. Pero kung antes sira magputol, masarit lang na iyo. Yes, kaya dapat iparehistro man ito siya ma'am DNR. okay. So siring ko pa kung may daan na mga tanom, then feel free for them to come to the Senro para ma-assist, ma-evaluate ang mga dokumento nga in their possession and at the same time ma-verify on the field
kung pila ka bugos kay i-inventory man ito Okay. nga kahoy kung pila ka bugos ito nga ada sulod niya private nga tuna. So siring ko pa once registered na ito, pwede na hiya mag-utod, no? Pwede na hiya mag-utod as long as ang chinsuliwat nga iyang gagamiton is registered. Registered. Oo. Pag utod nira, sir, pagputol, iso-supervise pa niyo, sir? Not necessarily, pero kung may da kami tao, i-monitor, under monitoring ito Okay. hila ma'am. Pero not necessarily nga mag-issue pa kamihin permit to cut. May da bayad din, sir? Application fee la, mga 86 siguro or 100, mga or 150, mga ganun. sugod Buti ka. ay lang. Oo. Sukot ni... Okay. So, it advantage ito, Ma'am Sok. For example, may da ka mga 100 trees, no? Na natanom sa imong private property. Kada kahoy nga yan, it nga pagbayad. Diri, Diri. ma'am. Ito nga Bugos bareda na. niyo, bugos na, no? Kasing ko kada kahoy. Bugos na. So, meaning, mag-expire la ito, Ma'am Sok, unless mautod na ito nga tanan. So, for example, nga, karuyag nimo nga, magutod kahin mga duhala within registered plantation. So, saring ko pa, diri ka na makadtuhan dinar, kay registered naman ini. So, mag-expire lang ini if and when nga mautod na nga tanan. Pero regardless of pila ka months, pila ka years, it's up to you as long as registered siya. So ang trees nga subject for cutting registered siya dapat diri ka mautod han waray hiya hiupod han registration. That's why magada kamihin 100% inventory nga duha na imo tanong. So, diri gad ngayon, sir, mabugat. Diri damang gidamen requirements. Ano la, sir? Ano la title hantuna or tax deed ano lang siya certified true copy, certification sa barangay nga mada siya tanom. Oo, interposing no objection nga ipapaputol. So, picture sa plantation, amo man laan mga requirements. Tutulo la ito. Siyempre, ikaw pat ang yung letter of intent. Ano pa, sir, nga mga permiso? Di dahil nga permitting unwelsan. Sige, another important thing is itong patent registration, no? Itong pag-apply, hindi tulo na aton mga to. Naamo ini ang mga very common Yes, sir. hanakon didahan office nga. Masalimuot siya. Yes, no? So, anaton land services and may da kita continuous kita nga nag-invite hantanan nga mga nanagiyahin tuna nga waray pa titulo to register, no? So saring ko pa ipakita ninyo mga dokumento para ma-assist kamo. Dalhan tanan nga mga dokumento kay if ever may da itong mga problema. So, on that day hanaton permitting on wheels. So mabuligan la kamo hinaton mga mga documents nga kukuhaon pero diri pa title ito mahatag hayon that day Diri on the spot. diri on the spot. So on that permitting on wheels ang amo na services ito magagamit is dalahan ninyo ang tanan documents, i-assist na mo, i-evaluate ang mga dokumento as to the completeness, then i-start na namo pag-process sa inyong application. Pag-guide da ira. Yes. Kunti po na nahirang matitituluhan at tuon ira tuna. So may da kita for residential nga application, may da liwat agricultural. Then may da liwat kita ginsiri nga special patent. So ini nga special patent, amo ini ang pag-title na paghatag naton title ito nga mga government owned nga mga tuna, no? Like for example, high schoolahan, no? So may damo nga eskwelahan yan na nga waray pa nga titulo. So usa ito na among target ang mga eskwelahan nga waray mga titulo nga pag-apply na hira nga diha opisina kay para matagan ni rahinta, ma-process ang titulo han ira mga eskwelahan. So special patent ang atong dili na eskwelahan pati iba pa mga hospitals nga na panag-iyahan gobyerno. Pero diri ba, sir, sa niton mga requirements ito naton gobyerno nga pananglitan diri makakapagtukod hin building adton pananglitan eskwelahan hindi ri gud na establish an ownership. That's correct. One of our evaluation and assessment ito nga kuan ka definitely diri namon igpa-process kun diri nato ma-determine ang ownership han ito nga tuna. So for example, may da ito ginpapalit. So siyempre may da ito deed of sale or gindonate. Dapat may da ito deed of donation or any conveyances. So it's up to my land examiner pag-evaluate, pag-assist as to the genuinity han mga documents attached for application.
So dapat kumpleto ito. Ma'am. So tanan, pati ang mga igkarasin natin, mga tagagmano, gobyerno, inupudhin yan ito niyo pagsiservisyohan and nga permitting on the wheels. Pati na may insert nga mga proyekto, hita mga LGU, nga ilabinan. So, kung pananglitan, itaad to pahit nga mga gintatag-ihan pahan gobyerno nga tuna, tapos may hiraig tutukod nga mga proyekto. Upo na may nira di dahiton, ipagtratartaran nga permitting on wheels. Or Yes, damay. yes. Oo. At tatabang ito, Ma'am Sok, no, nga ito nga mga proyektuhan ginihimuhan nga LGU. mga LGU. Like for example, kung itong mga project nira nga adahan tunahan gobyerno, dapat magkadaliwat tirahin tenurial instrument, no? So definitely one of the instrument that can be issued itong tinatawag natin nga gratuitous special use permit. So ito nga GSUP amo iton ang documents or tenurial instrument nga to nigi-issue nga duhan mga tuna nga ginpapanagiyahan gobyerno nga ginagamit nira. Oo. So, pwede mainhit. So ini mga timberland areas Yes, ini sir. timberland areas ini Ma'am Sok, no, nga adaan mga project i-implement ng gobyerno like for example ang city or LGU kinahanglan makuha irahin tenurial instrument. So, kaditong namon iging dadasig Sea of Clouds. Yes, oo, correct, So, correct. nagkuha itanin permiso ato namon LGU nagproproseso. So ito nga itong yung apply liwat di dahi ba kung Ma'am Sok, definitely dire ito hiya GSUP, no. Ang GSUP kasi ang siringgo kanina is one time payment lang ito. Tapos ito nga gin-applyan niyo nga instrument is hanhibakong isang SLFMA, no, Sustainable Forest Land Management Agreement, of which a new application dapat direct na nga to central office. So may da kita 25 years, then renewable for another 25 years. So it approval ang mag-approve ito na namon secretary dito ha central office. So, di rin nga basta-basta, sir, ano it pagagamit ni LGU, bisan kung puro nakita mga taga-manong gobyerno. Yes, dire oo. Ito nga is LFMA Ma'am Sok, may da ito unom nga component, no. Tourism, agroforestry, manda kita protection forest, and grazing land. Damo na ito unom ito nga component nga mag-apply ka nga ni ito nga mga SLFMA. Dapat may da ito nga mga although dili gad necessary nga tanan nga component ada, pero at least kung sugadan hibakong kasi tourism activities and kumbaga nature niya. So dapat diri la may da niya tourism but rather may da liwat niya protection forest. Yes. So meaning nagko-contribute liwat an LGU han Borongan in the protection naton kaguguban. Para maging sustainable. Yes, that's why sustainable. Yeah, sir. So, but nga, diri talaga naman hiya agad-agad. Diri agad-agad. Ano pa, sir? Tapos, it nga di dihamon, di ba? May kami mga farmers, ito mga timberland, gaira nagin, kinkukultivar. Papanit nira makakapag may naman nira sense of ownership kahit So, papano. Ano tira dapat naman buhaton? Ini nga gintatawag niyo sir kanina ginsabi ning pagtaga stewardship. Pwede nito yung liwat hatag nga serbisyo. Depende la ito ma'am, no, kasi ito nga maiba kasi ito nga kuan nga mada stewardship, no. Mga previous years mada kita gini-issuehan mga farmers, no, nga certificate of stewardship contract, no. That was 1980s, no, if I'm not mistaken. So amo ini mga tenurial instrument nga ginahatag individually hanaton mga farmers. So ang validity lot ito 25 years and renewable for another 25 years. Pero wari yan naging suspend aton issuance. So dapat kunta ito makaabil ito hira, no. Pero may da kita iba nga option ito Ma'am Sok, no. Kung ito nga mga farmers naton kumbaga sapit-sapit la iton ira mga ginuuma, pwede kita mag-apply for CBFMA, no. So ito nga si BFMA amo ito nga usa Community-Based Forest Management Agreement. So sir, pwedeng nira isang guni ito. Yes. Ito, Actually nahinumdum ako during our PAMBI meeting sa NPD ni mga 2 months ago dinhi Hasenro Borongan. May da yan na nga gin-partner an LGU Borongan ito nga mga returnees naton dila hibakong, no.
So actually usa iton gin instruction hamon regional executive director nga babuloygan hira gani nag-suggest pa adto that time no director Art nga kung pwede tagan para mas haluag pa nga area. Oo, siyempre privilege na ito. And then kasi nakita naton how importante na tagan nato hirahin tuna nga pag-uumaho no. Makagamit hira no. So dire man ito absolute ownership, but imagine for 25 years kung mag-ano lang ito hira, organize, no? Kasi ang CBFM diri pwede ihatag lahan usa nga tawo kay dapat organization hira. Grupo, sir. Grupo hira. So possible amo ito an akon pwede nga isa-suggest sa magadag nira i-organize nira organization then mag-apply sira for CBFMA. So kung natin di mga farmers dito padami nira sir di naman ang hita mga panalugan barangays like Pinanagan, Baras, Ibakong, asset itirate mga mga set ira mga hinaing kay waray daw nira kasiguruhan hit nga ira hit pagtatag-iya hita iragin kukultibar nga mga katunaan. So siya ang remedyo nga pagtaga community-based forest ano tiya, sir? Community-based forest management agreement. Sir, ini nga iyo serbisyo caravan, anit papel ni Ramam Fuentes. Actually, ang leading agency itong permitting on wheels is the EMB, no? So, ang EMB actually di na rin gihapon ni hira, no? So, to explain further, bullet further adi man hi Ma'am Joy ato ni specialist. Pwede hi Ma'am Joy magkuanhan EMB nga services. Sige, Ma'am Jo. Okay. So, sa EMB naman po is may programa kami na EMB Hatid Serbisyo sa Probinsya Permitting on Wheels. So, amo na niya nga PAW, no? So, anihiya, unpermitting orientation and also EMB nga one-stop shop services. So, pagbuhaton niya nga August 19 and 20 sa Capitol Gym. So, ini nga mga serbisyo, amo ini pwede magkuhain CNC application or Certificate of Non-Coverage, ECC application, adi pa an company registration kay nga tanan po nga mga establishments or projects kailangan i-register ha EMB. So gayon na yun, ma'am, itong mga business owners. Kasama po sila, silang lahat. Permit to operate for air sa mga air pollution source installations, and then hazardous waste management na generator. So hazardous waste generators nga tanan na mga establishment gyapon, commercial establishment or government nga mga projects nga makaka-generate na hazardous waste. So upo din sa serbisyo nga makahatag. And then of course, ang importante gyapon ng wastewater discharge permit. So inihira amon gino-offer na mga services, no. So gin-invite namon no ang mga business establishment, no. Upo din ang mga resorts, mga hotel, gasoline stations, mga restaurants, fast food, pension house, mga RHU or clinic, rice mill, hospital, poultry farms, piggery farms, dressing plant, mountain quarry project, apil ni sila, and then San Gravel, tapos power plants, upod gihapon, slaughterhouse, kailangan sila mag-secure mga clearances or permits. But di ba mga slaughterhouse usually din natin na mga LGU at LGUs, opo. So may da kami gihapon mga invitations para sa mga LGUs naton, mga municipal mayors, para mag-secure hini nga mga clearances or permits nga especially sa mga wastewater discharge permit. Kailangan talaga hira. And including hapon ang ECC gihapon, of course, ang sanitary landfill nganhin public market. Ang sanitary landfill is ECC required talaga mag-secure ang LGUs. So, dito no, sa permitting on wheels, pwede gihapon, same ng ilakang sir, pwede maka-issue on the spot ng mga permits or clearances as long as kompleto po ang tanan requirements. Makomply lang nila tanan, dalhon pagkadto nila, including kung may mga letters sila nga previous mga notices, ila lang po dalhon and then evaluate together with the requirements. So, dakot chance na ma-issuean dahil hirahin on the spot ng mga permits and clearances. Ma'am, kundi man kompleto ang requirements, at least makakapaghatag kami guidance. Opo, magaguide namon hira, no, kung ano pan mga kulang, kailangan i-comply, and then
hinay-hinay ipa-process gihapon nila. Then i-continue nala nila and after sa permitting on wheels. Online processing na mahit, ma'am. Ito Opo, ng oo, SSC. nga tanan po ECC, CNC application, wastewater discharge permit, permit to operate for air pollution, hazardous waste generator registration, online po inihira. Nga tanan inihira, online po. Pati ini nga company registration, ang may pagyapon ang kanang pollution control officer accreditation, online gyapon po ang pag-apply. Ika magtutuko dihin na building, bisan lang itong mga balay, makuha na may tira mamin SCC or CNC. Ang LGU sa pakabaro is nag-require na nag-require. pagkuha og kanang ECC sa mga buildings. So, iyo liwat iton makuha. Opo, haamon opisina. Oo. So, amo iniya na, ini nga permitting on wheels kay para ang mga mulupyo din hino, di na mo kato sa Tacloban Oo. para pag-secure kung or bisag online, at least ma-assist sila on the spot. So, amo niyan sila nga serbisyo nga pinabilis, pinadali at pinalapit sa inyo ng kung- DNR. Kung diri man on the spot nga matataganin CNC or SCC, at least magigihan hira. Opo. Kung tipaunan o iton Oo, pakakuha process, na oo. sabi Mhm. nga mga dokumento. Ano pa sir ato ni mga serbisyo? Okay, Manahatag ah, naman kamuhin mga similyan kahoy. Yes, usa ito nga amon kuan ma'am target no. Actually madamay da kami mga planting materials no. So I encourage naton mga listeners kung may da nila mga katunaan nga karoy nila tatanuman, pwede hira mag-request nga deha senro no. So magdala lang sila ni Xerox copy and title or tax deck and then letter of intent. So durodilain na amon mga kahoy dida nga amon gini-raise. So ipapanghatag ito na amon no. Pero yan na kasi parang na-prolong yata ang aton ini nga waray uran-uran. Yes sir. So I Pero advise yan iba nga mga lugar sa nagbaha-baha Pilipinas na hira dito. ginbabaha. Oo. So kung kita na to ang normal talaga nga kuan nato dapat sugad ini nga mga kuan is damo na nga kumbaga naguran-uran even din niha ato na pero we notice na pang waray uran-uran din niha Eastern Samar and even some other parts of the region. Oo, pero ditohan ibang region like in Metro Manila and other some parts in the Philippines sige ang uran dito hayra no. So that's why kung ina-advise namon kung hino pwede nga mag kuanhin tanom, dapat magtanom kita nga kinahanglan nga may dana uran-uran kay masayang ang seedlings kay mamamatay la kun maray uran. So di dahit nga serbisyo karaba na sir, pwede naman na kumada at ton interesado Correct, mag-growing. correct ma'am so. Oo. Tapos sir Anay, hinumayin iton yung pagtatag doon. Tanan nga mga taga Eastern Samar o iton sakop la iton na Senro Borongan. Yes, correct. Actually, tama itong pakiana, ma'am, so at least for the information of everybody, no? Actually, ang Senro Borongan, may da kami 12 jurisdiction, no? 12 municipalities and one city, no? From Borongan to Balangiga, not from Tulawaan and to Giwan, no? Amo itong jurisdiction. Pero pwede namon i-extend. Outside kasi nung nag-meeting kami the other day, pwede namin i-invite yung taga-ibang municipalities like for example San Julian ngadto kung ano pang mga sunod nga municipalities kasi sa ring ko pa ang amon serbisyo diri la ang concern na Senro Borongan. Di man aton taga-Pamo adaliwat ang aton Provincial Environment Resources Office nga nagkikitir han mga concern han bugos nga province of Eastern Samar no. So invite na kun diri la ang jurisdiction na Senro Borongan and also in other municipalities. In other municipalities within the province of Eastern Samar. So gusto ko la igdugang ma'am Sok. Usually kasi ang ako nakita didahan namon routine nga damo gud nga application iton siring pa land status no and certification as to the land classification. So madali mala ito nira namon ma-issue definitely. So again I am calling everyone kung may da nira concern regarding on land status, madali lang ito pag-issue sa opisina bangin on that day madara dayon nira ang mga dokumento. Land status sugadit ano sir? Land status whether it is already issued na title or waray pa. Then land classification as to the classification ng tuna ang nila ginuokyan. So for example, diri ra maaram kung ano ba ini nga tuna is timberland ba ini gobyerno ba ini or pwede ini applyan ng titulo. So dida pwede ra mag-request for certification
as to the status of the land nga ira gin yan o gin mahan. So makikitaan it sir kung nga tinutod kanit nga irabalay o di kahit nga iratuna kung kanan kan mano gobyerno pa o kung pwede na talaga nila pagtag-iyahan. Oo, pwede siya. Oo. So amo ito Ma'am So kay damo ito nga mga concern nga ako nakita di daw opisina nga mga request. So gi-invite ko ito hira nga mga kuan madan nira concern. Dapat mapakada hirahan kuan anyway anaton binyo duro ito kahaluag ada kita ha gymnasium no. So 2 days ngayon ini nga permitting umuwilas Ma'am Sok no. This will be happen in 19 no. August 19 and 20. So that is Wednesday and Thursday. So i-invite na ko nira kanino nakabati yan na kung may da ka mo serbisyo nga iabil han Sinro, ha DNR, ha EMB, including the MGB, pwede hira mapakada on that 2 days, no? On 19 or 20. So ito lang nga adlaw as long as kung ano nga prepared nila nga makada. So bugos ini Ma'am Sok no, tanan Bugos nga. ni Mr. Samar. Oo, so amo ning ginsiring namo nga one-stop shop. So one-stop shop considering ada na ang taga DNR, anamon regional executive director, anamon RDs. Yes, makanihiya. Anamon RDs from MGB, an EMB, ang mga division chiefs from the regional office, the Penro, the Senro, and all my staff is ada ito ha So gymnasium. tanan nga mga concern ito naton mga kababayan in mababaton kaya dan mga busing. Yes, okay. Oo, to correct ito Ma'am So. Tapos sir, in hiningap iyo anay pakiutro na daw la siran mga serbisyo nga iyo hataga para mahinumdum aton Okay. mga kasi istihanon nga may katuyoanan hin related hin nga iyo DNR serbisyo karaban pagtaga permits, tree-cutting permits, Chinso registration, transport, kung may da nila kahoy na transport, tapos registration. pag-transport damit kahoy, kinahanglan may permiso. Yes, ma'am. Sir, pag sinarit ka na pagkat, han imo kahoy, imit igim parehistro, di ba yung sabi ni, nga imit nga imtunang may makagim parehistro na nim, nagsarit ka na pagkat, masarit ka pwede pag-transport? Makuha ka hin permit to transport. Okay. Kasi karuyag nimo i-transport from one municipalities. So, kinahanglan ito nga may kita documents na IGSU. May kabayad, sir? Amo lang gyap ito 86 ang baraydan. Sige mapungkat. Oo. So may da pa nga serbisyo namo Ma'am So nga waray ko ngayon upod kanina iton ginsiring nato nga water permit. Damo kasi naton dinhi nagkadahin ito refilling station no. Oo. Diba? So again ay inform naton hira nga kunwari pa ito nira mga permits kinahanglan nga magkadahirahin water rights. So meaning mag-apply hiraha DNR no. Kasi ang ilang application actually sa DNR pero ang irang approval ito ngadto ha in WRB no. Ang approval ito nira national? Yes, national. Pero hindi na lang ang mag-process. So para di rin nira mapaharayo makadihiraha Senro ikaw magpapasilitar i-facilitate namon i-forward na mo ha regional office din ang region na ang mag kuan dito ha in WRB. Oo. So asa itong damo kasi nahinumdum ako damo din hinaisuanhin mga CDO nga mga refilling station. Sis and desist order nga nag-operate nga waray mga permit. So kinahanglan manggod pagpahimulusan ini nga yes, service. Oo. So dapat daira kay talagsala ini nga higayon no. Talagsala ini nga higayon nagada kita. So it benepisyo iton at least kung diri man la matagan ka right away han permit at least guided ka han policy. O ada na kompleto ang mga tao sa linggo pa ada na mong taga regional office, ada ang taga AMB, MGB, tanan-tanan na ang imo concern. So dapat i-considered ininira so give time itong particular days kay at least man la dako kasi ang diferensya Ma'am Sok no like for example kung applicant ka may naka-concern tingkang ka ha iba nga like for example tingkang ka ha MacArthur Genmac almost 1 hour pa imong pagbiyahe di ba tapos pag abot mo dinhi diri pa nimo madara ang imong dokumento whereas ito nga one stop shop as long as kompleto
on that day pwede mo hulaton madala nimo. That's why mada kami ininamon presensya yan na istasyon ng DYES just to inform them in advance nga amo ini mga different services offered nga pwede nila i-avail. Meaning mada mga requirements, mada liwat ako ipapadara nga mga letter nga tuhan mga concerned LGUs to inform also their constituents regarding this activity. So may mga requirements nga dapat i-prepare na nga daan, and then on that day permitting on wheels dadalo na itong mga requirements. At least pag evaluate, pag-assess naton han mga dokumento kompleto, then we will process right away and permits nga ila karoyan. It water refilling station, sir. Kinahanglan dabitin ECC, ma'am? Di Water na. refilling station, Oo, dili dili na na. po. So adton mga nagkikinahanglan in SCC, gayon Opo. na damayin niyo ang mga Ang business nagkinahang- establishment. Opo. Ang mga nagkinahanglan po may iba CNC lang kung dili sila ECC. So CNC. certificate of non-coverage ang kailangan. Pwede mag-on the spot yapon maka-issue as long as kompleto ang requirements. And of course, ang katong permit to operate sa mga air pollution source. For example, na-establishment na may danera generator set nga above 15 kilowatt. So, kailangan mag-secure permit to operate. Commercial establishment, ma'am, hiya, or mga government offices, kailangan gyapon mag-secure permit to operate for air pollution source. And then, kailangan gyapon mag-register sa DENR ID registration or for hazardous waste as hazardous waste generator. So, kailangan na mag-register. And then, ini nga wastewater discharge permit. So, para na sa may mga kuan gyapon, mga commercial establishment, mo nag-mention ganiha, katong mga hotels, Gamit nga mga, Mga di ba uso yan poultry pagpapalaundry? farms. Ang software, ang laundry, diri pa namon Diri yan pa? nagko-cover so far. Oh. So, Okay. adi pa kami na-focus sa mga, may kami sa mga priority, mga commercial priority establishments. pa. So, opo. So, amuton hiya. So, nananawagan kami no, ang mga cover niya nga areas. Actually, tibuok nga Eastern Samar. And then, although tapos na ang sa Giwan nga area, pwede gihapon sila ma'am kumadi, mag-join na amon. If ever may dapat nila kulang nga wala ka kompleto dito, pwede ka pera kumadi mag-join para makasubmit, maka-apply gihapon hera. And then, upo din yan, ang area gihapon sila Dolores, kaning Salhulian, Sulat, Taft, Canabed, Dolores, Oras, San Policarpo, Artichi, Hipapad, nganin Maslog. Apil gihapon hera aside Haborangan City, Maydolong, Balangkayan, Llorente, Hernani, and General MacArthur. So, amon niya na gin-focusan para invite para sa permitting on wheels. Para maka-avail nila amon mga serbisyo nga makakuhan mga certificates or mga permits na wala pa nila kay mostly manggod karong sa mga establishment didi is wala pa po mga like for example wastewater discharge permit kay medyo may kulang pa era may iba nga nagsabit na po online pero medyo may mga kulang pa so this is the time na pwede ra kumadi just bring ang mga requirements nila na prepare and then pwede nga to mag-guide hira sa Damo permitting on requirements, wheels. ma'am. Actually, medyo damo gadiya. Although may naman kami ginsasend. Hira. Oo, nag-send kami. Opo, may da kami ginsasend ng mga letters sa mga establishments. And ang mga LGUs, yapon mga municipal mayors, magsasend kami letter. Ano iba napadala na naman through email, including hininga mga requirements. May naka-attach po hiya dito. Kay bisan itong mga LGU, kung may dasugad hira nga mga programa, proyekto, kinahanglan talaga hira mag-seeking Opo. certification. Oo, especially ang mga era SLF, ang era mga under era ang mga public markets, sanitary landfills, slaughterhouse, apilo to era. So, kailangan po para mag-secure and discharge permit. Subot singon sir, diri lan pribado nga mga mulupyo pati pa adto naton mga LGU ingkaka benepisyo kini Yes, correct, servisyo correct. karaban. Sir, ano pa iton iyo karingan i-share? Sige, may palit ako ngayon igdugang ma'am so regarding ini nga wildlife permit no. This is very common also. May kita balaw din ni under Republic Act 9147. Ini nga mga illegal nga pagpanguhahin mga wildlife no either itong mga tamsi or mga tanom. So again, hikunin man ito nga may nira mga ginadahan ira balay nga nagpipit ito nga mga katamsihan dapat i-rehistro ito hadinar no so ito nga registration madako ito nga buli kasi if in case siyempre pag mudamo na ito nga mga
tamsin nira nga ira gin care, possible nga magbabaligya ito hira, di ba? So para makabaligya hira legally, dapat i-rehistro nira ito nira nga mga katamsihan ha DNR. So may da kita mga team from the regional office, kasi ang registration ito ha regional office man, makada hira on that permitting on well. So again, I inform ko ito hira, kung nino man ang nag-ada ito nga mga kuan, is dapat inyo iperehistro. Oh. Di ba, sir, may daanan ba malid dyan mga tamsi? Yes, illegal ito eh. Illegal ito. So, kinanglan parehistro? What? Yes, pero kinahanglan ma-determine anay naton kung din ito hira, paano hira nakaposis. So kung kinuha la ito nira ditohan kaguguban, illegal ito nira gindadakop, ay talaga may da nira problema nga ato bangon ha gobyerno. So di na lang kikihaan magsusumat, sir. Amo ito no sa nira. Nemon nga drive, actually may da kami mandate, may da kami team nga nagmomonitor dihan mga remote barangay naton. Kasi there was a time nga may da nagla-live hiya nga ginbabaligya aniya ito mga tamsi. Pikoy, sir. Oo. So bawal ito, no, Ma'am Sok, Ano no? ba doon? Pikoy, parot? Parot. Bawal ito, Ma'am Sok, no? Ito nga imo igbabaligya. So kung may da ka ito, dapat Pero pwede ka maghayupan, isasaritla. for what purpose? Amo man iton, kanot purpose nga mag-ada ka man iton. So Para may mag-greet ha. Good morning. Good morning. tutudlaan pa ito. Oo. So amo iton, Ma'am Sok, no, damo ini nga mga services namon ayo nga iguan na kuan. Dapat tagan ito nirahin priority, no. Oo. Kinahanglan ito nga aadahira, no, magkita-kita kami on that follow on that 2 days nga servicio caravan or permitting on wheels. Oo. Pero di rin man, sir, ni nang habangin, madukdaman hirabang kami no inahin pinahan. Di at least man la kay di ba pakiana ni da san o ka pa man la himo ang legal. Oh, yeah. Di ba? Oo. So kung korek mo magpossess ito nga species or ano nga klase nga tamsi, Kinang isarit. kinahanglan nimo isarit. So pakadtuha din at least matagan kahin guidance. Yes. Diba? Pero may da talaga mga higayon, sir, nga diri talaga nang pwede pag atamanan. Nga tula talaga hira kagaguban nga mga hayop. Correct ito. So amo na nga ni ito, Ma'am Sok, nga may da kami monitoring team didihasin ro including ang regional office and even other law enforcers, no. Upo na namon ang mga pulis ito, anaton mga army, military, upo na namon. So diri kasi madali ini nga trabaho nga siyempre mo-monitor mo ini, kakatuon mo pa ito, harayo ito nga kuan. Pero dinha burunggan waray ko kumita nga may da naglalako, nagbabaligya dinha city proper. Parang may dahat to, sir, nagbabalid Yan sa na, waray na. mga tamsi, Oo. mga iba-ibang kolor. Maaram na to, ayan na, waray na, maaram na dahil nga may dapat. may da ito nga kuan. So dapat aware ito hira nga balaod. Kaya nung sir, nang may din mga wildlife permits, kaya nung kinanglan pa ito yan. Endangered na kasi ito hira, ma'am. Kumbaga nagtikawara, even ito nga ton mga siring pa nga mga kahoy nga mga premium, Nara, Molabi, Tindalo, and all. Patsaragon, mga endangered species na inera. So aron karong signal na endangered, it iralahi nagkakawara na. So like for example, Nara is our national tree. So kung tuluyan na nga mawara ini nga Nara, this is our declared national tree, diri na maaram o diri na makita inihan susunod nga henerasyon. Kung ano nga postura ito nga Nara, o diba? So waray na kita igbabaton. So yan na pala amo iton stricto naton enforcement. Para di rin extinction sa Correct, extinct. extinction. So amo iton mga kinahanglan naton tagan ito emphasis nga an enforcement naton balaod with the cooperation of other law enforcers is stricto natong pagpapadarahan balaod, no. Ay siring pa man steward kita din niha naton din niha kalibutan. So dapat i-protect ito naton
Di ba? So may natin papel kaya ginhimo kita ni Lord. Yes, correct, Hindi correct. nila nung pagtulos. Anay sir, alas 5 na siguro nanginginanglan pa hinin susunod nga kabanata. Iningatan pag-restorya. Take note ha, serbisyo unwells palat nga, permitting unwells palat nga gin-restoryahan usalaitit maging kakabisihan. Hitdamo nga mga programa, proyekto hiton Department of Environment and Natural Resources. So damang pamain. So sana sir, paano lang, patikim pala yun nandun Patikim pala, Oo. Ma'am Sok, patikim pala. Expected, some other days. Oh yes. Pag-istorya na lang kami tam SM, Canate Route, Rivera Bunda. Sige, parting shot, sir. Sige. Sir Benji Gonzales and so, Ma'am Jo. So again, no, I'd like to inform, no, I am happy to inform of all the listeners of DYES kung hain ba ito naabot nga pag-broadcast. Naabot kami, sir, nga tihit mga kaguguban. Char. So may da kita gintatawag nga permitting on wheels. This is a one-stop shop, meaning tanan nga mga line bureau handinar ada kung ano nga mga concern nga karuyag niyo i-abil, ha IMB, ha MGB, ha DNR, ha Senro, ha Pinro, ada kami nga tanan. So I will invite you all to please come on August 19 and 20, no? So definitely by 8 o'clock magtikang na kita, no? So Full day tiya, sir. yes, whole day itong activity, no? So I'm diri ko sure nga may da mga mayors nga mag-attend, pero we will invite ni may da collaborators nga gin prepare to invite all of our mayors within an aton jurisdiction, and even he governor and the congressman, no? Hoping ada ni represents liwat. O yes, kay damit mga concern it mga LGU. Yes, Iyo, yes, sir. correct, So, correct. gadit LGU. Baranggan, Ma'am Jo. Yes, oo. So again no, nananawagan kami no nga tanan ng mga aton diri ha taga Eastern Samar, Bugos Eastern Samar po ini nga amon serbisyo publiko. Ini nga amon EMB hatid serbisyo sa probinsya permitting on wheels, DNR Express permitting on wheels. So nahinaot kami no nga ano nga tanan ng mga nakabati nga mga labi na ang mga nangangailangan hin amon serbisyo alayon pag-attender po kita hini kay kumbaga talag sala inihiya. Kumbaga imagine tikang hatakloban mapakadihira para haaton, no? So imbis na makadto kamo hatakloban, at least dili na ka Mas mamamasahi. convenient talaga. Convenient na aanhin nga tanan. Adiyo buhaton la magdarala kamuhan requirements po na kailangan, and mga of course ay ibarayad. Ang ato ngayon po si CNC ngayon pala ma'am, certificate of non-coverage nga online application. Ang iya po ni processing fee is 1,240. Ang atong pong environmental compliance certificate application is 5,070 pesos. Regardless hiton imo kadako, kagutit Opo, imo amot project. yan, opo, amot yan ang atong kuan, processing fee. And then, ang aton po permit to operate for air pollution, actually, gin ko compute ini hiya, based po depende po kuan niya, air pollution yan na kuan, na di-distribute. So, amula po tiya, ang may hazardous waste ngayon po, ma'am, ang DNR registration is 1,040 pesos. Yan, amo to hiya. Tas ang sa wastewater discharge permit, i-compute hiya based load-based fee kung pila ang na-generate, ira po na-dispose. So, based po sa computation. Depende na lang po. So, ang mga requirements na ko may copy din sa requirements. So, okay naman. Alas 5 na yun. Anyway, Sige, sa mga sa katong impungan na ganyan, ma'am, wastewater discharge permit, ang kailangan lang po dadalhon nila is water billing statement for the whole year, wastewater line layout, duly signed and sealed by a registered sanitary or chemical engineer, vicinity map of the plant, duly signed and sealed by a registered sanitary or chemical engineer, plan and elevation layout of wastewater treatment facility with specifications, notarized application, engineer's report prepared and signed by a registered sanitary engineer or chemical engineer, and pollution control officer duly endorsed by the managing head. Of course, ECC or CNC copy, depende kung not era available. And then, of course, the PCO accreditation or appointment letter. Ma'am, makikiputo-copy kami hit ngayon Okay para po, may sige. nabdinhi pagtatamdan kay kinadamu at Sige, nga mga ma'am. impormasyon. Okay. So again, thank you, sir, nga da kan Senro Benjamin Gonzales ngan kan Ma'am Josephine Fuentes. Si sir, hiya ito natin
Community, Environment and Natural Resources Officer. Dinhi naman haatan na syudadan Borongan, Anton Iros, Diksyon, Borongan, Tipakadto, Surpa, nga mga munisipyo. Himam naman, Fuentes, siya po Supervising Environmental Management Specialist, hiton PEMO. Dinhi naman haatan Eastern. Sa balik-balik la, mga ma'am, ngan mga sir, ngan antes kita pumakli, nga to naman hiton masnod, nga taramdan, ballroom ng Bayan and More, hangaran po iton amnesem, kanati Ruth Rivera Abunda, kan Chef de Cudes, yan natin sa partiking engineer, kan Engineer Alquin, magbabalita, anay kita, a news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Anato na balita, may kalabutan nini adto nagpapadayon nga Borongan City Rescue Jamboree nga gindo dumarit lokal nga pamunuan ng syudadan Borongan, ipinagito namon Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Adi adton detalye tiketawel Queen. Pagdudumaraan ng lokal nga pamunuan ng syudadan Borongan, Ipinagyan City Disaster Risk Reduction and Management Office CDRMO ang pinakasyahan nga 5 kaadlaw nga Borongan City Rescue Jamboree nga papartisiparan hit mga kaapian barangay emergency response teams BIRDS at 61 nga mga barangay han syudad. Titikangan ikasa ini nga Rescue Jamboree paran siya nga batch ng partisipantes sit Martes nga date Sabado, Agosto 11 nga da 15, samtang ang ikaduhang batch ni gin-schedule Agosto 16 nga da 20 nga pagbubuhaton ng multi-purpose gym government complex sa Barangay Campisaw, syudad. Ay nato nag-ensayo ni Mr. Aldrin Abunda, Research and Training Section Head sa CDRMO, ang mga punong barangay durante ang pinakauring nga liga meeting nga naglabay nga adlaw, kundi naging pahinamdam nga por lo menos 3 nga kaapian birds ang iratag sa nga barangay ang kinahanglan magpartisipar na nasabing Rescue Jamboree. Hindi nga Rescue Jamboree in magkakamiadan lecture ng practical exercises on rescue and DRRM disciplines, sugod and water search and rescue WASAR, basic life support and standard first aid, mountain search and rescue MUSAR, ngan high angle rescue, collapse structure search and rescue, swift water search and rescue, apud pa dinhi and rescue simulation exercises, a multi-discipline rescue scenarios, kundi nagpapailaram in evaluation and performance and participantes. Panguna nga tuyo, hininga 5 kaadlaw nga live-in training nga mapagsig adton hibaro, abilidad ug kapasan birds, a disaster preparedness, emergency response, ngan rescue operations. Para sa Bagong Pilipinas, Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.